dito nyo makikita yung salitang walang utang na loob. Sa post ng Bisaya Viners, ayan sabi dito, Hambog oy, 2,000, papalitan next week dahil sa tuta niya, umano si Martin Romualdez. So eto, pakinggan po natin. Hindi ba nila naisip na baka si Martin ang tuta ko? Bakit? Aba mag-isip sila. Ayan. Nakakatawag dito, alam nyo, para sa akin ang pangit lang kasi makita na ganito. Kasi after makasama ni Tito Sen sa Itbulaga, eto pong si Anju Alianang ito, talagang ganito na po yung ginagawa kina Tito Sen. Especially kay Tito Sen, mga kababayan, ganito po yung ginagawa niya. Parang ang dating walang respeto. Alam niyo yon, porket laos na artista, mga kababayan, porket iba na yung landas na tinatahak niya, hindi siya marunong tumingin ng pinagsamahan. Sa bagay, kung nagawa nga niyang ibenta yung painting na ipinagkatiwala sa kanya ni Master Henyo Joey De Leon, hindi na rin po katakataka na kaya niyang isuka yung pinagsamahan nila, mga kababayan ni na Tito Sen. Anyway, i-play po natin. Hello, Tito Sen. Salamat. Buti naman Kunyari, kausap niya si Tito Sen pero definitely hindi po. nasagot nyo. Pasensya na. Alam kong ngayon, Sabado. Kaya ano bang ginagawa nyo? Gold. Sige. Sige, Tito Sen. Hindi ko na itatanong kung papalitan ka ba next week, no? Hindi ba nila Diba? naisip na baka si Martin ang tuta ko? Di ba, mga kababayan? Ito, kung totoo man, yung kumakalat na balita na stop po ito ni Senator Jinggoy Estrada, wala na po tayong pakialam doon. Pero para sa akin kasi, mga kababayan, sana konting respeto naman sa pinagsamahan. Kasi syempre, nakasama ni na Tito Sen ang matagal ito sa Itbulaga, mga kababayan, at alam din naman natin na natulungan din ng Itbulaga ito pong si Anjo Aliana. Ngayon, ang problema, mga kababayan, nakakapagtaka lang kasi wala naman talaga tong totally nahilig sa politics. Tumakbo ito sa politika noon, pero pagkakaalam ko parang natalo po ata ito, tapos nanahimik ng matagal, tapos ngayon kung kailan mainit yung issue, siya po ang umuupak kay Tito Sen ngayon. Bakit? Aba mag-isip sila. Ayan. Hello, Tito Sen. Salamat. Buti naman nasagot nyo. Pasensya na. Alam kong ngayon, Sabado. Kaya ano bang ginagawa nyo? Gold. Sige. Sige, Tito Sen. Hindi ko na itatanong kung papalitan ka ba next week, no? Ibig sabihin ng papalitan bilang Senate President. Yan po, mga kababayan, yung tinutukoy niya siguro dyan. Kasi nga, kumakalat po yung mga balita na magkakaroon daw po ng regu doon sa Senado. Pero sinagot naman po kanina ni Tito Sen yan, doon po sa kanyang press conference na kung saan itinanong naman po yan ng mga media at yan naman po, mga kababayan, ay nasagot po ni Tito Sen. So ngayon, dito nyo makikita yung taong wala talagang utang na loob. Sa bagay, parang ang pagkakaalam ko na issue din, mga kababayan, ito po mga Aliana, dati ata dun sa school nila na nagbibigay ng certificate na hindi nagbigay ng certificate. Alam ko na patulpo ito dati Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Parang related ata yun sa TESDA. TESDA certificate na hindi po nila naibigay. Tapos nung pinupuntahan sila nung mga nag-aral do sa eskwelahan po nila o sa training center nila, hindi na po mabuksan yung ikinandado ata nila yon. Anyway, siguro alam ko naman na napanood nyo, mga kababayan, yon. Comment below na lamang po kung ano po ang masasabi nyo hingil po dito sa laos na artistang ito na ngayon ay biglang nabuhay at binabanatan, eto pong si Tito Sen. So ngayon, tuloy po natin yung usapan na yan. Dito naman po sa last topic natin na kung saan, mga kababayan, eto na. Soon to be ombudsman. Eto daw pong si Secretary Boying Remulla, mga kababayan. So sabi po dito sa News 5, everywhere, Secretary Boying Remulla kabilang sa 7 pagpipilian ni President Bongbong Marcos sa pagka-ombudsman, mga kababayan. So ngayon ito, i-play po natin.
Naniniwala si Senadora Amy Marcos na si Justice Secretary Boying Rimulya na ang itatalagang ombudsman para maipakulong umano si Vice President Sara Duterte. Kanina, inilabas na ang short list. Mas maganda. Mas maganda siyang italaga bilang ombudsman para makulong talaga si Sara Duterte at makulong yung iba mga politikong korap dyan. Especially yung mga didishit na korap dyan, mga kababayan. Mas maganda nga si Secretary Boying. Para nang sa ganon, mapagbayad na yung mga yan. Alam nyo, kung nakaligtas man, etong si Sara Duterte, ano po sa impeachment po niya, pihadong hindi po siya makakaligtas sa mga kasong kakaharapin niya po, especially yung mga nakabinbin na reklamo laban kay Sara Duterte dito po sa ombudsman na hindi na-aksyonan ni Martires, mga kababayan, nung siya pa ang nakaupo diyan sa ombudsman. Ngayon, para sa akin, mas maganda kung etong si Secretary Boying. Anyway, tuloy natin. Ng mga pagpipilian sa pagka-ombudsman. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Kabilang si Justice Secretary Boying Rimulya sa 7 pangalan na pinagpipilian ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos para maging susunod na ombudsman. Kanina, inilabas ng Judicial and Bar Council ang shortlist matapos ang halos 2 buwang screening at public interviews. Bukod kay Rimulya, kabilang din sa shortlist sina Michael Aguinaldo, dating COA chairman at ngayon ay Philippine Competition Commission head, Supreme Court Associate Justice Samuel Gaerlan, Deputy Executive Secretary Annalisa Logan, retired Supreme Court Justice Mario Lopez, Sandigan Bayan Justice Michael Frederick Musngi at PhilPost Chairman Stephen Cruz. Natanggap na ng palasyo ang listahan at inaabangan na lamang ang pinal na desisyon ng Pangulo. Ang mapipili ni PBBM ang papalit kay Samuel Martires na nagretiro noong Hulyo. Ayon sa batas, may hanggang October 30 ang Pangulo para magtalaga ng bagong ombudsman. Matipid naman sa pahayag si Rimulya sa isang ambush interview. I'll still be reporting for work here for sure. Tomorrow, tingnan natin how it goes. I think the shortlist was submitted already. But that's all I know. Wala pa akong... Grabe no, pagka si Secretary Boying ang napaupo sa ombudsman, maraming iiyak na didishit dyan. Maraming iiyak na didishit dyan, lalo na kung may magpa-file pa ng kaso laban do sa hinahanap na 51 billion pesos. Diba kung may magpa-file ng kaso dyan sa ombudsman, baka may makulong dyan, mga kababayan. At lalo na pag nabuhay pa yung kaso ng iba mga senator na nakapending dyan sa ombudsman, baka magulat tayo, may mga senator na inaaresto dyan. Diba? Anyway, tuloy natin. update. It's a work in progress. Mandato ng ombudsman na imbestigahan at panagutin ang mga opisyal ng gobyerno sa mga kaso ng katiwalian. Sa Facebook post ni Senator Amy Marcos, sinabi niya ngayong Lunes nakatakdang hirangin si Rimulya bilang ombudsman, bagay na hindi nangyari. Nauna nang giniit ng senadora na may mas malalim daw na dahilan kung bakit si Rimulya ang itinutulak para sa pwesto. There is a very ominous reason. It's the new phase in the effort to get rid of VP Sara before 2028. Balak daw ipakulong si Vice President Sara Duterte, pati na ang gaya ng senadora na kaalyado ng mga Duterte. Plunder will be the name of the... Senator Amy Marcos, kung wala ka namang ninakaw o wala ka namang kasalanan, bakit ka matatakot na mapaupo sa ombudsman itong si Secretary Boying Rimulya? Pero na lamang kung ikaw ay may ginawang anomalya nung ikaw ay dyan sa posisyon mo bilang senator. Ngayon mga kababayan, doon naman sa issue na si Sara Duterte, baka makulong, expected na ng taong bayan yan. Sa dami ba naman mga kababayan ng atraso ni Sara Duterte sa mamamayang Pilipino? Expected na natin yan. Anyway, tuloy natin. The game, no bail and imprisonment until 2028. Nauna nang sinabi ni Rimulya na hindi siya magpapagamit sa politika sakaling siya ang maging ombudsman. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Ayan, binabati ko na po mga kababayan si Secretary Boying ng congratulations. Ano po, ngayon pa lang binabati ko na mga kababayan. Ano po, so kayo, mga kababayan, ano po ang masasabi ninyo hingil po dito sa mga topic na ito na tinalakay po natin?